Sa unang taon ako na pagsampa sa New People's Army, ano yun sir, 2009, April 2009 yun. Matandaan ko pa man yung pagpasok ko. Yung gawain talaga ng NPA, ano lang, no? Hindi siya more on militar na gawain kasi yung militar na gawain, extension lang at saka part lang siya sa pagpapatupad na political na gawain ng NPA para maisulong yung political na interest o political na gawain at saka political na mga prinsipyo, kailangan ilapat yung gawaing militar. Una, yung nakasama ako sa unang labanan, ano yun, parang excited, excited. 16 years old ka, 17? Parang 18 na ako sir, na nakatikim ako ng encounter. Excited, saka kumbaga ba sir, kining kulbahinam, no? Kulba nya hinam kung sa Bisaya pa. Yung na-encounter namin yung nag-operate ng unit ng 73rd IB, yung isang platoon nila doon sa boundary ng Sarangani at saka Davao Occidental, sa boundary ng Malita. Sige nga, i-detalye mo nga yun. Parang yun, narinig sir? ko na yan eh. Ano yun sir? Isang team lang kami doon kasi yung pagpaplano ng unit command namin, hindi raw babanggain yung malakas na puwersa. Kailangan kaming magdepensa lang kami. Kailangan naming i-depensahan ng aming main body. Kaya hindi kami nakapagsagawa ng ambush na buong unit namin. Kaya part ng military tactics, no, na para linglahin, no, para yung part ng deception sir ba sa military na gawain. Kami yung aabante yung isang team para i-decoy at saka talaga ka ng para maiwas sa pinsala or encounter yung main body. Kaya So paano? Ano kayo? Ano bang isang team nyo? Ilan? ano lang kami sir, apat sir, apat lang kami na pwersa. Apat lang kami na personnel na bumangga sa isang unit ng 73rd IB. So, yung tawag namin na harassment operation lang. Hindi lang magtagal, mga ilang minuto, ilang putok lang, mag-withdraw na kaagad para bulabugin yung pwersa ng militar para maguba yung buong plano at saka yung focus nila na i-engage o babanggain talaga yung main body namin. Kaya yung tactics namin, magtago yung namin yung main body, no? I-plaster sa hindi talaga makadaan yung military. Kaya kami mag-dispatch kami ng isang team. Ako na pasama ako sa isang labanan. Doon ko talaga nakita na ito pala yung mga aksyon ng NPA, no? Parang na mas mabubuhay ka sir ba? Sige nga, ikwento mo nga. Mabubuhay ka talaga sir Alam ko ba? warrior ka eh. Ito yung maximum na tahas, no, yung tasking ng NPA na makikipagdigma. No, kailangan mabihasa yung mga NPA sa pagkikipagdigma. Kaya wala akong pag-alanganin sir, nagboluntaryo ako na sige, pwede ako kasama, sasama ako sa isang team na kami yung magharas ng platoon ng military. Sabi ng command, sige, pwede ka sasama. Ako yung pinakabata talaga sir. Sila yung mga kasama ko, mga matatanda na, mga veterano na rin sa digmaan. Kaya sila yung nag-practice kumbaga pa sir.
Sige nga, ikwento mo ano yung mga veteran moves ba? Sa NPA, ano yung galaw, paano yung galaw, paano mo alam na veteran moves yung Ano talaga sir, makasama mo? no? Hindi pa namin isasagawa, hindi pa namin i-execute yung harassment. Meron kaming buong orientasyon, buong plano. No. No. Ilang metros lang o ilang kilometro or ilang distansya lang bago namin paputukan yung kalaban. Kaya kung saan kami mag-withdraw, saan kami mag-staging, kung kapag magka-encounter, kapag hindi maiwasan man na merong kumbaga pa sa amin kung sa Bisaya sir mabulabog no maka-withdraw ng hindi makasama no kaya merong rallying point, merong RP na tinutukoy na specific na area na doon tayo magkikita kumbaga kung hindi tayo organisado na makapag-atras kaya merong specific na area, merong ilalatid na mga RP para doon mabilis na magkita-kita, magka intact. No? Planchado lahat. Oo sir, plansado lahat yan sir. No, yung kagamitan namin, yung sa mga bala namin, pagkain, saka kung walang pagkain, ano lang sir, maghanap lang kami sa yung kung ano lang yung pwedeng makonsumo namin sa ganyan na operasyon. Doon talaga sir, yung unang napasubok ako sa isang encounter, medyo nakikita ko talaga na ito pala, ganito pala ang kung sa susunod na kung meron namang operasyon o meron namang ito na yung mga moves ko. No? Kasi makikinig man ako sa mga veterano na mga commander, no? Diyan, dapa ka, yan, kalma ka lang, huwag kayong magpapaputok, no? Ako yung mag-go signal ng bago kayo magpapaputok. Parang ganyan, sir ba? Parang parang nagpa-practice lang ng firing, parang ganyan, sir. Sige nga, yung una mong encounter ka, sige. Para sir, medyo talaga yung napasubok ako noon. Medyo takot rin kasi wala pa akong experience. Talaga baka hindi ito puputok yung baril ko kasi luma na talaga yung baril ko, sir. So yung pag-iisip ko talaga baka hindi ito puputok itong baril na andon sa actual, sir. Ilang bala lang, ilang paputok ko lang, nag-jump agad yung baril ko kasi medyo sir, pero walang kalawang sir kasi mintinado man na inaayos ko talaga yung baril ko. Kasi sa sa kalumaan medyo mahina na talaga yung mekanismo ng baril ko. Kaya doon ako natakot na baka madakip ako ng military, makaptured ako kasi sir, naiwan ako sir ba? Akala ko andun pa sila sa encounter site. Akala ko andun pa sila kasi nagmalfunction yung nagmalfunction yung baril ko. Inayos ko pa ang aking baril, sir. Inayos ko pa, tinanggal ko yung talaga, tiningnan ko kung ano ba yung problema. Kaya pag assemble ko lahat, sir, pagbalik ko sa aking baril, nakapaputok ako, sa posisyon, wala naman yung mga kasama ko. O sana ako patay. Sigurado baka dito na ako hindi man ako mamatay, sir, kasi yung mga bala, sir, yung pagpaputok ng tropa ng military, matansya ko man, sir, na hindi talaga ako matamaan ito. Pero sir, takot na talaga ako kasi wala na sila. Kaya nakapagkalma ako, sabi pala ng aming commander kapag doon na lang tayo magkikita-kita. Kaya pumunta ako doon sa aming tinuturo na RP, yun na rallying point. Pagdating ko doon, andun na pala sila, naghintay sa akin. At sabi nila sa akin, kala ko nagsabay ka sa amin sa pag-withdraw kasi nagkumand na ako na ihunong na yung putok at saka mag-withdraw na tayo. Hindi na tayo
hindi na tayo mag-maintain o hindi na tayo kumbaga pa sir, maglahotay kung sa Bisaya pa. Magtagal, ano. Hindi na magtagal. Oh. Kasi kapag magtagal pa raw sir, baka pwede kaming ma-outflank kasi marami yung kalaban namin. Kasi hindi pa namin tukoy kung saan pa yung ibang platoon, no? Isang platoon lang aming na-identify, yung naputukan namin, hindi pa namin kapado yung buong area kung ilan talaga lahat ang aming kalaban. Kaya kailangan kaagad na mag-atras. No, yan yung mga principle ng harassment. Ganon. Tapos disengage ka agad. Disengage, di ba sir. tawag nyo? Disengage talaga. Disengage agad. Atras talaga. Hindi talaga Basta magtagal. nabulabog nyo na yung... Basta nabulabog lang yung nagpatrolya. Kaya, kapag mabulabog, sir, kaya yung konsentrasyon ng tropa, ng gobyerno, dito talaga. Diyan talaga sila pupokus. Diyan na pupokus. Saka, yung main body namin, malayo na, nakapagpreserba ng kanyang kalakasan. Ganon palagi kayo? Talagang meron talaga na, anong tawag sa inyo? Advance? Hindi, sa Surigao kasi git-git yan, di ba? Pero anong tawag sa inyo? Harassment party? Ano yan? Harassment team, sir. Harassment team? Harassment team. Yung advance lang, sir, parang doon lang ilalagay sa ilang kilometro, advance team namin yan. Advance guard. Pero ano talaga, sir, yung harassment team, siya yung i-detach sa main body na siya yung hahanapin niya talaga kung saan yung nagpapatrolya na military. Yung advance, sir, ano lang, sir, maghintay lang siya para kung dumaan yung tropa, maharang ng isang advance team. No, sila yung magkaputukan, hindi diretso sa main body. Parang ganyan na mga taktika. Ganyan yung main tactics nyo pala para Yes, sir, ma-preserve nyo si main body nyo. Yan, sir. So sa una mong yan, di ba pwede ka pumili kasi politiko o militar? Anong pinili mong... Sir? Nakatapos ako ng pag-aaral sa PADIPA, yung pag-aaral ng maikling kurso ng lipunan at saka revolusyon. Saka yung built-in naman yan, sir, yung MKKRP, mubong kurso sa Katilingban o Revolusyong Pilipino. Naka-built-in man yan lahat, yung history ng Pilipinas, tatlong salot ng lipunan, yung imperialismo, burokrata kapitalismo, feudalismo, saka yung solusyon sa tatlong problema na kinakaharap ng masa or ng mamamayan. Kaya DRK, yun yung isang package ng MKKRP. Saka yung sa PADIPA, meron pang mararaming mga kurso dyan, sir. Kaya pagka-graduate ako ng PADIPA, kaya sabi ko sa kanila, pwede naman akong mag-explore, pwede naman ako maka-experience ng military action. Kasi inaano ka na pang politika, sir. Di ba gitna, dalawa lang naman, politika at saka di ba? Oo, sir. Ginaganon ka na pang politika Oo, sir. Para yung sabi ng pamunuan namin, sir, yung liderato namin na hindi dapat mag-focus lang yung isang NPA o isang kadre, kailangan dual talaga na politiko-militar na kakayahan. Kaya doon, pinasama ako nila, tinistingan kung meron ba akong potensyalidad sa military na gawain. Kaya nakita nila, sir, na meron mga potensyal doon na nagsimula lahat-lahat. Yun na yung naging parang si Kukoy ba, yun na rin pinili niyang mundo. Oo, sir, kasi tinalaga ako bilang political instructor kasi ako man yung high school graduate. Saka yung mga kasama ko doon, kahit mga veterano, mahihirapan talaga sa pag-aaral. Kasi kadalasan ba, anong natapos ng mga kasama mo? Kadalasan? Sir, parang 98% yata, sir. Wala talagang sir. Hindi nakatuntong na? Kung naka-eskwela man, sir, nakapag-aral man siya, hindi rin nakagraduate ng grade 3, parang ganyan, grade 4. Hanggang ganun lang talaga? Oo, sir. Kasi yung buong pwersa talaga ng NPA sa aming unit, mga lumad talaga.
mga IP talaga. Bihira lang. Kami lang yung mga Bisaya, sir. Ganun. So ito sina Bagani, ano ba yan? Yeah. Lumad na. Lubad, Di ba sir. may pulang Yung Bagani tribo, yun? sir. Ano? Yung mga tribo. Tulad ng tribong Blaan, tribong Bagubo dito sa North Cotabato, Bawa, Manubo, parang ganyan, sir. Kaulo. Kadalasan sa puwersa, sa namin, o kasama ko noon, mga IP talaga. So kayo lang, sabi mo, kayo lang ang Bisaya. Ilan lang kami doon, sir. Siguro, hindi ka abot ng 10 siguro ng mga Bisaya kami doon. Sa isang platon namin. The rest, mga IP na yan. Hindi naman hindi naman nag-discriminate ako ng mga IP. No. Ang totoo talaga, sila yung mga na madali, no, na marirecruit, mapasampa kasi andun man sila sa bundok. Hindi man sila nakapag-explore sa syudad or sa mga sentrong bayan. Saka mahirap talaga ang kanilang buhay. Kaya andun man palagi ang NPA, para sa kanila, mabuti kami. Para sa kanila, kami yung mga bayani nila. Kaya sila pumasok rin. Walang persahan yan. Walang persahan, sir. Hindi namin sila sinasabihan na ano ang benepisyo mo dito. Kasi wala naman. Wala naman talaga. Yung benepisyo talaga, yung kapag mamatay tayo dito sa ating pagsiservisyo, yung makabenepisyo yung lahat ng mamamayan, kasama na yung pamilya mo dito. Yun yung common na parang general lang pangkalahatan. Hindi yung pangpamilya, yung pamilya nyo lang, hindi ganon. Hindi, sir. Pero kapag pamilyado, sabihan ka rin, sir, na ito yung regulasyon ng partido ng ating unit na ikaw merong anak, ito yung allowance or suporta sa pamilya. Naibibigay nyo ba talaga yun? Mabibigay yan, sir. No? Kung hindi man siya maibigay ngayong buwan man yan, sir, merong mga pag-delay, pero maibigay talaga yan. Pero talaga, hindi lang hindi lang maka-ulcer, hindi lang mapasmohan. At least merong maibigay na tulong. Magkano? Ano, sir, yung noon pa, sir, maalala ko, parang 500 yata yun, sir, yung isang bata. 500. Isang Sa isang buwan, yung regular. So, yung tatay nila nandito, so bawat anak niya may 500. Oo, sir. Hindi naman, sir. 3 lang, sir. Kung marami kang anak, hindi na Hindi na suportahan hindi yung na sobra. suportahan yung sobra. Pero merong, para hindi naman magka-problema yung pwersa, yung kasama namin, meron namang adjustment na merong extension na suporta. Para hindi lang siya magka-problema or hindi lang siya mag-low moral, sir. Parang ganyan yung common na pamamaraan para makapaglahutay siya o siya sa kanyang gawain. Ganyan yung sir. Sige, tuloy. No? Ganyan yung buhay namin at saka doon yung sa political na gawain ng NPA, doon kami hinuhubog sa mga iba't ibang mga kursong pampartido, saka kursong teorya ng strategic militar na mga prinsipyo, parang ganyan, sir. Yung theory ng iba't ibang mga theory, no, na mga philosopher, at saka yung mga parang yung sa military, sir, sila ni Sun Tzu, yun yung pinag-aaralan namin kung paano nila iwagi, no, or victory yung kanilang mga aksyon. Pero Yun sandali, yung mga- kasi sa inyo lang yun, hindi ka pa kadre nun, di ba? Hindi pa. Hindi pa ako kadre nun, sir. So, ang tinuturo, sinasabi mo, hindi na nagdi-discriminate, di ba? Oo. Pero, maintindihan ba yan ng normal na lumad na hindi hindi tayo nagdi-discriminate. Kahit walang pag-aaral sa loob, sir, kahit hindi ka degree holder,
iba talaga sir kapag andun ka sa loob, mahuhubog o meron ka talagang maraming malaman or madagdag na kaalaman sir. Na kahit anong level, kahit anong educational. Kahit anong education pa sir. Ganun ba? Oo sir. Kasi bibisaya man kami o kung ano yung lingwahe nila, yun yung gagamitin para literal na maano talaga nila. Makuha nila. Makuha talaga yung ano ang ibig sabihin sa ganito na mga sulat or campaign, parang ganyan. Kasi wala namang ibang gawain talaga ang NPA. O parang ano sir ba, walang masasayang na oras doon sa kilusan. No? Bawat oras, mahalaga talaga sir. Kaya ano lang talaga sir ng mga series of activities yung mga kadre ng mga kadring pangpolitika. Magsige ano lang sir, Tuloy-tuloy. tuloy-tuloy lang sir. Meron man kaming ano sir, standard na oras. Ganun ba? Oh, meron na talaga sir. Alas 4 sa kadlawon at sa kaumagahan sir. Mag-SOP na kami sa aming higaan, sa aming duyan, sa aming punso. Kailangan i-SOP, mag-alerto kami. Andun kami sa aming drill defense. Baka mayroong gagapang na mga military, hindi kami marid. Kung marid man kami, naka-combat ready kami. Wala nang maiiwan na mga kagamitan namin. Kaya naka-impake doon sa aming pack. Yun yung alas 4. Pag alas 5, kapag Alas normal 4, lang. madilim pa yun. Madilim pa. Oo, sir. Kahit andun kami sa Lasang, sir, o andun kami sa Gubat. Yun yung talagang SOP talaga. No? Mga alas 5, basta normal lang ang situation lang, sir. Alas 5, doon na mag-start yung pampolitikang gawain. Alas 5. Agad-agad? Oo, sir. Wala alas pa, 5. hindi pa kayo nagkakape. Hindi pa nagkakape, sir. Nagkakape na yung utak namin sa sa pagsilsil ng ng mga revolusyonaryong prinsipyo. Parang ganyan, sir. Pagka alas 5, kung ano lang, normal, magawa kami or maglunsad kami ng exercise, military exercise, at saka merong political, merong mga theoretical na ibibigay para parang mas ma-exercise yung utak ng pwersa or ng mga kasama kung ano talaga ang kabuluhan sa ating sinusulong na pagre-revolusyon. Kailan mo na-discover yung potensyalidad mo? O asan ang potensyalidad mo? Pang politika ka ba o pang military? Kailan mo na-discover yun? Ano, sir? Pagka 2012, sir, kami ni Kokoy, kasabay kami dito sa isang larangang 72. Napasa man ako. Dito sa 72, nag-try ako na magiging official pampolitika sa isang platoon. Siguro, mga 3 months lang yata, sir. Parang sabi ko sa kanila, sa aking collective na larangan, sabi ko sa kanila, hindi ko type talaga itong gawain na to. Oh. Hindi ko talaga type. Ganun ba? Dahil, sige nga, bakit di mo Kasi, sir, meron man ng iba talaga, sir, na parang hindi ako makapag-express ng aking pag-iisip or aking feelings na dito ako sa political na pagiging commander. Kasi talaga, sir, na 3 buwan ako diniscoverit ko talaga kaya ko man, sir, pero iba talaga. Hindi mo, basta hindi yun yung larangan na gusto mo. Sabi ko sa kanila, hindi talaga ito bagay sa akin. Bagay man ako dito, pero sir, sabi ko sa kanila, bagay man ako, wala man akong problema, makapag-contribute man ako, pero iba talaga. Sabi ko ng aking secretary, sabi ko kay Ate Bager o kay Al, siya man yung secretary namin. Sabi ko sa kanya, Kuti, hindi talaga ako babagay ito sa ganitong posisyon ko kasi
yung mga pampolitikang gawain, hindi talaga ako na makapag-express ng ano sir, ng ano ng magagandang Mabulak na. Parang gan- Kain ka muna, pumelo. parang ganyan sir ba? Bigayan na sundalo, pumelo. So, ganon. So, ito na. Doon na. Wala kang ibang choice. Military ka talaga. Galing man ako sa kasi ilang taon ako, mga 2 taon ako binigyan ng military na posisyon, yung pagiging squad leader ko. At saka pagka ilang taon naging political instructor ako ng isang platon. Kaya binalik ako doon sa isang kadre militar. Ako yung nag-vice CEO ng platon at saka meron ding ginawa na isang platon na pwedeng ako yung mag-platon leader. Noon na, yung pag-platon leader ko, parang ano talaga sir, na virginan talaga ako pag platon leader. Sige na, bawat gamitin yung virginan. Pero paano ka na virginan? Hindi, napalabang ka naman na, hindi, Napalaban napalabang ako, ka na sir. sa una. Pero ito yung as platoon leader. Yung as platon leader sir, Sige nga. yung squad leader, napalaban naman din ako sir na ako yung squad leader, pero iba yung platon leader ka. Bakit? Kasi ikaw man yung commander talaga, ikaw man yung papakilos sa buong pwersa, sa buong platon. Kasi kadalasan kayo, by platoon yung operation. Oo sir. Kasi squad leader naman talagang under ka lang ng platoon. Oo. So platoon leader pala, Platon medyo leader ano na ka. to. Oo. Pag-install nila bilang platon leader ako, napasamak din ako ng isang encounter. Doon sa diyan lang sir, diyan lang na yung merong ulap diyan. Ito nandito kami, ulang kasi kaya kami hindi. Merong- Anong lugar yan? Merong ulap. Ano sir? Yan sir, Mount Tambis yung tinatawag na tri-boundary ng 3 barangay sir, yung Barangay Luayon, Barangay Santa Fe at saka Barangay New Baguio. So, for your information, ito yung playground. Ang sabi Yung playground ni Borjak. Ang sabi nila sir, Scout Ranger yung na-encounter daw namin diyan. Anong year? 2013 yun sir. 2013. Hindi ko maalala kung anong batalyon na Scout Ranger namin napalaban diyan. Pero sabi nila, nag-dismiss yun raw yung 20. Scout Ranger. Galing sa Kalinan sila. Dito hindi man sila naka-encounter doon sa Kalinan. Kaya dito sila pinapunta. Diyan na bukid na yan. Diyan sila nag-entrance. Diyan sila nag-entrance po sa boundary sa Davao del Sur papunta ng Makilala. Kaya diyan namin sila na encounter sa bundok na yan. So, ito yung first mo na platoon leader? Yes sir, sila ni Bubo, diyan lang sa baba, isang platon din sila. Sila Bubo. Pero hindi ka pa vice ni Bubo nun. Hindi pa sir, kasi sa platon, sa larangan pa lang ako na label. Kasi si Bubo, siya yung dual man siya, yes, sir. Siya yung secretary ng region. The same time, siya rin ang CEO ng ROC, Regional ROC Operation Command. Ang ROC is ano yan? Military? Military gid sir. Siya yung magdidisenyo sa mga gawaing pang-militar, gawaing aksyong militar. Diyan sila ni Bubo at saka yung mga top leaders din ng SMRC katulad ni Eric Casilaw. Doon napalaban kami. Yung nga, sample. Kita